Gabi po sa lahat. Hindi na po ako magpe-pray. Pakilala lang po ako. Before po ako, sasabihin ko po yung pang third, is yung na-notice ko kanina, sabi ko lahat ata parang may kanya-kanyang binabasa, kinakabahan. Parang hindi na masyadong, alam niyo yun, na tumitimok sa mga puso natin. Pero ito pong pang-third na ito, as a mom, masyado pong yung nakaka-relate ako dito bilang nanay. So, basahin ko na po yung pang-third. John 19, verse 26 to 27. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Yeah. So ito po, sinabi to ni Jesus while siya ay nasa agony, nasa pain. Yeah. Opo. Dahil gusto niyang ma-fulfill bilang, sa hindi po pala nakakaalam, may tradisyon po ang mga Hudyo na pagka once na ang father ay sumakabilang buhay na, so balo na po si Mary, it's their obligation bilang panganay na anak na alagaan po ang kanilang mother. So, dito po, in-entrust ni Jesus kay John si Mary. Bilang siya ay tao. Na ito yung niya, kumbaga ito yung pinulfill niya yung kanyang obligasyon bilang panganay na anak. Na alam niya na napakahirap ng pinagdadaanan ni Mary. Imagine po, gaano kasakit sa isang ina na makita yung anak mo na nakapako, in pain, diba? Yeah. So talagang alam niya na, alam na po niya na walang maiiwan kay Mary, so in-entrust niya po si Mary kay John. So hindi lang po ito, it's about yung pag-entrust ni Jesus kay John na dahil ito yung kanyang ina at ganun din po na si John naman is ang kanyang minamahal na disipulo. Yeah. Actually, ito po ay rin po ito. Para po sa mga mananampalataya. Amen. Ito po ay same din po na tayo po ay magkakapamilya. So tayo po dapat ay nagdadamayan, inaalagaan po. Like for example, we are very lucky na nasa JTG po tayo, yung kung ating we honor God. Yeah, we love people and we are family. Amen. So as a family, hindi lang po yung, ito ang aking biological mother, ito yung aking biological father. But dito po, lahat po tayo. Yung kumbaga, ang mga youth, ang mga young professionals, di ba? Yung pong respect natin sa ating mga elders, sa mga women, sa mga men is, yung pong, di ba? Tinuturuan tayo dito na magmano, o magbigay ng respect. So, dito po tinuturo din po dito ni Jesus yung tayo pare-parehas ay magkakauri. Amen. Na tayo mananampalataya. So we need to take care of one another. Amen. So show our respect. 'Di ba? Lalo po sa hindi yung po, halimbawa po nasa church tapos ay halimbawa nakita sa labas, hindi lang po na hindi ko naman yan ikatunay na babayaan ko na lang. Hindi po. Tinuro po dito na dapat natin at kung ano po yung pwede nating ibigay na tulong, kaya yung respect na dapat po sa mga elder. Kasi ito naman po is may promise po dito ang Lord. Amen. Sa natin. Kasi ito po yung nasa first commandment, di ba po? Ang
pag-honor sa mga magulang. Amen. So may promise po dito ang Panginoon, hindi lang po basta ito sinabi ni ano na dahil nakita niya na yung alam niyo po yung pain na nararamdaman ni Mary. Kasi si Mary po, prior pa naman dito, is alam na po niya. Meron na po to na prophesy na to. Meron na po itong baby pa lang po si Jesus. Meron na po itong na prophesy na po ito ni Simeon. Amen. Oh yeah. So ito po yung reason kung bakit sinabi yun ni Jesus at ganun din po para po kay John na ariin niya na tunay niyang magulang si Mary. Sa mga mother naman po, so mararamdaman natin kung gaano kasakit bilang ina yung pinagdaanan ni Mary. Imagine niyo po. Ako po may testimony dito. Nung pong araw, ako po'y nag-OFW sa Hong Kong. Isang araw, tumawag po yung brother ko. Sabi niya sa akin, may kasama, nasan ka? Pero yung boses po niya is very, parang bothered. Sabi po niya sa akin is, uminom ka muna ng water, meron akong gustong sabihin sa'yo. Sagot ko naman, sabi ko bakit? Kasi parang kinabahan na po ako. Kasi sigurado po, tungkol po ito sa mga anak ko. Kasi ganun yung pananalita niya. So bilang ina, alam mo yun, nararamdaman mo agad yung connection pag may nangyayari sa iyong anak. So ganun din, definitely yung kay Mary at saka yung kay Jesus. Nung pong time na yun, yung po pa yung youngest ko, na-aksidente po sa motor. So, nagmumotor siya, tumilapon siya. Wala siyang helmet, hindi niya nakita na may parang mga sand doon sa dinadaanan niya kasi tumilapon siya. During that time, napakasakit po bilang ina na hindi mo alam kung mabubuhay yung anak mo or ano nang mangyayari. Pero alam niyo po ang testimony ko dito. Napakabuti po ng Panginoon. Kasi nung right then and then, claim ko po sa Lord ang life ng aking anak na bunso. At hindi niya po ako binigo. Amen. Alam mo po, nung gabing yun, hindi po ako nagalit sa Panginoon. Ako po patuloy na nalangin at umiiyak sa Kanya na Lord. Sabi ko, kiniklaim ko po ang buhay nitong anak kong ito. Alam niyo po, pagdating ng bago po magmadaling araw, tumawag po yung brother ko. Sabi niya, ate, negative yung result ng CT scan. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga, sabi ko. Kasi, gaano po kasakit bilang ina. Diba? Lalo po noon, masakit po sa akin kasi alam ko po na yung anak ko po ay wala pa pong pagkakilala at relasyon sa Panginoon. So, tayo din na bilang mga nanay, dapat masigurado din natin na yung mga anak natin is, di ba? Magkaroon din sila ng relasyon na kagaya sa atin. So, ito lang po yung sabi. Thank you po. Thank you po, Madam Ben. Wala daw siyang binoboso. Pero